Hello mga loves. So, sasagutin ko na lahat ng mga katanungan nyo. Itatry kong sagutin lahat mga loves. So, explain ko sa inyo kung ano yung nangyari sa asawa ko. Pasensya na mga loves kung itatry ko na hindi maging emotional kasi sobrang fresh pa ng lahat para sa akin. After mawala ng asawa ko, ngayon lang ulit ako mag-try mag-vlog. March 5, mga loves, nung inoperahan yung asawa ko, yun yung time na nag-work ako that night. Pumasok ako sa work ng 5 p.m. ng March 4 and then lumabas ako ng 5 a.m. ng March 5. Before pa ng operation mga loves, sinabi ko sa asawa ko, kung napanood niyo sa vlog natin before, sinabi ko na yun yung isa sa pinag-awayan namin noong February 11 kasi pinipilit ko siya na mag-undergo ng surgery. Yung iba sa inyo mga loves nagko-comment na sana hindi mo na lang siya pinilit, sana ganito yung ginawa mo, sana ganyan, sana ganito. Ang ano ko naman mga loves, sana wala na lang akong alam, sana hindi na lang ako naging nurse, sana hindi na lang ako naging concern sa asawa ko. Kasi kung wala akong alam mga loves, siguro buhay pa siya, who knows. May mga nagsasabi na parang ang tali-talino na parang alam nyo lahat kung ano yun nangyari, which is wala naman kayong alam. So for the 20 minutes na video yata yung in-upload ko, that was the time nung March 5 na naoperahan siya. So pagdating namin doon mga loves, before pa nun, hinatid niya ako ng March 4 sa work, sabi ko okay lang ba na i-vlog natin kasi you are family to us, mga loves. Alam ko na nabanggit ko sa inyo before na meron siyang sakit sa puso nung nasa cruise kami. Kaya sobrang iniingatan ko yung asawa ko. So sabi ko sa asawa ko, mga loves, kung okay lang ba na i-vlog natin para ma-aware kayo, para to let you, para i-ano kayo mga loves, malaman nyo kung ano yung nangyayari sa kanya para hindi na rin kayo mag-worry kasi alam ko na mahal niyo yung asawa ko. So sabi niya, yeah, that should be okay. So, hindi ako nagva-vlog mga loves ng anything na walang consent ng asawa ko, even din sa grocery shopping, ganyan. Nagtatanong muna ako kasi ako yung tipo ng tao mga loves na hindi ako basta-basta mag-film without my husband consent. Hindi ako yung kagaya ng ibang content creator na gumagawa ng drama, ganyan, para mag-boost lang for the views, ika nga. So, hindi ako ganun mga love. So, tinanong ko yung asawa ko, nag-okay siya sa akin. So, kung ano yung nakita nyo sa vlog ko mga loves, iyon talaga ako. Hindi nyo nakita yung from the beginning to the end, kung gaano ako nag-alala sa asawa ko. Kasi ang nakita nyo lang mga loves is kung ano yung na video ko. So, hindi nyo nakita kung gaano katagal ako naghintay sa asawa ko. Hindi nyo alam kung paano ako nanalangin. Hindi nyo alam kung paano ko pinagdasal yung asawa ko. Sorry. Bago pa man mga loves na ma-surgery yung asawa ko, nagsimba pa kaming dalawa. And pinagpipray ko nga mga loves na sana maging okay yung surgery ng asawa ko. And I finally convinced him. Simula mga loves, nung nag-cruise kami, naalala nyo, nagpunta kami ng Jamaica, nahirapan siyang huminga. So, dun pala mga love, sobrang natatakot na ako sa kung ano man yung mangyari sa asawa ko. Kaya after pag-uwi namin nun, pinilit ko talaga siyang magpa-check up mga loves. And then okay naman. And then nag-cruise ulit kami, mas lalong lumala. So, sa airport pa lang mga loves, nung nag-cruise kami, is sobrang nahirapan siyang huminga. So, hindi siya makalakad ng
like for full minute, hindi siya makalakad nang hindi siya nahihirapang huminga. So sabi ko sa kanya, nasa airport pa lang kami mga loves, sabi ko uwi na lang tayo, wag na natin tong ituloy. Tapos sabi niya, hindi, no, we have to go kasi ang asawa ko mga loves, alam niyo naman kung gaano niya kamahal yung pagko-cruise, alam niyo kung gaano niya kagusto yung pagko-cruise. So sabi ko sige. So dahil nahirapan siya huminga mga loves, wheelchair ko siya sa airport. Hindi nyo nakita yon kasi hindi ko binavlog yung mga ganong bagay mga loves. So wheelchair ko siya. Simula sa airport mga loves, naka-wheelchair yung asawa ko. Then pag nung nasa cruise ship na kami mga loves, sobrang iniingatan ko yung asawa ko, hindi ko siya pinapalakad ng matagal, ng mahaba. Tapos, palagi akong tanong ng tanong sa kanya mga loves. Hindi nyo nakikita sa vlog yun kasi hindi ko naman binavlog eh. Kasi hindi naman na kailangan. Lagi, bawat kilos ng asawa ko mga loves, kada tayo niya, Han, are you okay? Han, are you okay? Ganun ako kaano sa asawa ko. So, natapos yung cruise namin, sabi ko kailangan magpa-check up tayo ulit, magpa-check up ka ulit, sasamahan kita, ganyan. So, nagpa-check up mga loves. Hindi ako nakasama ng time na yun kasi hindi na niya ako nahintay. Sabi ko sa kanya, sige, may pasok kasi ako. So, ikaw na lang ang pumunta kasama yung kapatid niya. Nakiusap ako dun sa kapatid niya mga loves, sasamahan siya. And then, sinamahan naman siya. Tapos in-schedule siya for many tests. Madami pa siyang test na ginawa mga loves bago magawa yung surgery. So, sa lahat ng mga test na yun mga loves, nandun ako. Hindi ko vlog. Wala akong vlog. Hindi ko vlog nung hindi ko vlog nung in-stress test siya. Hindi ko vlog nung in-ultrasound yung puso niya. Hindi ko binlag mga loves nung nag-cardiac catheterization yung asawa ko na sobrang takot na takot siya na pinapalakas ko yung loob niya. Hindi ko binlag lahat ng yun. Kasi ayaw ng asawa ko at saka ayaw ko din mga loves kasi gusto kong palakasin lang yung loob ng asawa ko. So lahat yun, hindi ko yun binlag. Hindi nyo nakita. Simula sa una, nandoon ako sa tabi ng asawa ko. Na kahit pagod na pagod ako, galing sa trabaho, pinipilit kong samahan yung asawa ko mga loves. Kahit wala akong tulog. Sorry. Hindi ako nagdadrama sa inyo. Ini-explain ko lang sa inyo mga loves kung ano yung mga nangyayari na hindi porkit nakakakita kayo ng mga vlog na na alam nyo yun na ganun na lahat yung nangyari. So simula sa una mga loves, nandyan lang ako sa tabi ng asawa ko. And then the day ng surgery, sobrang kunwari tatawa-tawa lang ako, ganyan. Tapos pero kabang-kaba na ako mga loves na pinagpe-pray ko na sana maging okay yung operasyon ng asawa ko. Naging okay naman mga loves kung narinig nyo naman yung sinabi ng doktor. Naging okay. And then, doon nasa room na siya mga loves, tinanong ko yung nurse kung pwede akong magbantay. Nakiusap naman ako mga loves. Hindi naman pwede kasi nga, every hospital may mga kanya-kanyang rules. So, 8 a.m. to 8 p.m. lang yung visitation hour. So, hindi ako pinayagan. Sabi ng asawa ko, mas maganda nga. Saka yung asawa ko mga loves, yung nagpabook ng hotel sa akin. Kasi alam na nga niya na wala akong tulog, pagod ako, ganyan. So, okay yung operasyon niya. Nag-book ako dun sa hotel. Tapos, magkatawagan pa kami mga loves hanggang sa makatulog ako. Magkatawagan pa kami. And then the next day, sabi ko, tumawag ako sa kanya, i-discharge ka na ba? Ganyan. Sabi niya, oo, di-discharge daw ako. Pumunta na ako dun mga loves. Pumunta ako. Okay siya. Hindi siya nahirapang huminga. Kasi bago siya i-discharge, mga loves is tinest muna kung kaya niya magsuot ng sapatos mag-isa, kung kaya niya maglakad, kung kaya niyang magsuot ng, ng damit, kanya. Okay, nagawa naman ng asawa ko lahat mga loves. Tapos, in-ultrasound ulit yung puso niya, kung okay ba yung valve na pinalit nila. Okay naman lahat mga loves, as in okay. Kaya na-discharge yung asawa ko.
So, that was March 6 nang na-discharge siya. March 7, mga loves, meron akong appointment sa dermatologist. So, sabi ko, meron akong appointment. Gusto mo ba dito ka na lang muna sa bahay? O iwanan lang kita saglit. Sabi ko, saglit lang yun. Tapos sabi niya, no, ayoko. Alala niyo naman kasi asawa ko, mga loves. Sa lahat ng lakad ko, lagi siyang kasama. Lagi kami magkasama. Never kami maghiwalay. O kung maghiwalay kami, mabibilang mo lang, mga loves, kung ilang beses kaming magkahiwalay ng asawa ko. So, sinamahan niya ako, and then yung dermatologist na magko-consult sa akin is meron daw sakit. So, kinancel nila, mga loves. So, dahil nandun na nga kami sa lugar na yun, which is city, sabi niya, sige, mag-ano na lang tayo, mag-Sam's Club tayo. So, nag-shopping pa kami sa Sam's Club, mga loves. Binlog ko pa yun. Nag-vlog ako sa Sam's Club, kasama ko siya. Yun yung huling grocery shopping namin, kasama yung asawa ko. So, pagkatapos namin nun, mga loves, sabi ko, uwi na tayo. So, sabi niya, wag no muna, total day off ka, kakain tayo, dadalhin muna kita dun sa favorite kong restaurant, which is yung Unlimited Crabs. So, kumain kami dun, mga loves. Then, umuwi kami, meron akong parcel na kailangan i-open, mga loves, which is kailangan kong i-vlog. Then, vlog ko yun, and then, nahiga siya kasi nagba-vlog ako. Then, after ko mag-vlog, humiga ako sa tabi niya, mga loves. So, magkatabi-kabi. Tapos, sabi niya sa akin, magsi-CR ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige. So, nag-CR siya, mga loves. Tapos, maya-maya, tinawag na niya ako na nahirapan siya humiga. So, pagkakita ko sa kanya, mga loves, talagang sobrang namumutla na siya. Alam mo yung maano na siya, parang violet na yung kulay niya, hirap na siyang huminga. Tapos sabi ko, dadalhin kita sa ospital. So, ang bilis kong magbihis, mga loves. Inano ko yung sasakyan, binuksan ko yung sasakyan, nakalakad pa siya palabas, mga loves. And then, nung pagka-aakyat na siya sa sasakyan, mga loves, hindi na niya, doon na siya nawalan ng malay. Nag-face down na siyang ganun sa ng sasakyan, tapos nagdataranta na ako, mga loves. Tapos kaya inano ko siya, kumbaga hinila ko siya pa ng ground. So doon ko na nakita na wala na siyang balay, tapos bubula na yung bibig niya, ganyan. Tapos nag-CPR na ako, tapos tumawag na ako ng 911. So yung pagtawag ko ng nung CPR ko na siya, mga loves, alam ko na na wala na yung asawa ko, kasi, mga loves, ang dami ko nang nakita na tao kasi nagtatrabaho ako sa emergency department. So, ang dami ko na nakikita, mga loves, na gano'n. And alam ko na, isang tingin pa lang, kaya alam ko na wala na yung asawa ko. Pero kahit alam ko na nawala yung asawa ko, mga loves, I'm sorry. Sinipr ko siya, mga loves. Hindi ko na sobrang bilis ng pangyayari. Sinipr ko siya kahit sobrang sakit na ng tuhod ko, kasi parang feeling ko ang tagal-tagal dumating ng first responder. So kahit na pagod na ako, mga loves, sinisipr ko pa din yung asawa ko. Tapos kinakausap ko, sabi ko, honey, kahit na alam ko na wala siya, mga loves, kumbaga umaasa pa din ako na please lumaban ka. So sinisipr ko siya, and hindi na talaga siya nagre-response, mga loves. Tapos dumating na yung first responder. Sabi ko, tutulungan kita, ganyan-ganyan. Nurse ako, alam ko naman yung gagawin ko. Tapos binigay niya sa akin yung pads. Yun yung pads na ilalagay sa dibdib, mga loves. Nanginginig ako na hindi ko malaman kung paano ko siya ilalagay. So, yung pakiramdam ko na alam ko yung gagawin ko, pero hindi ko siya magawa kasi nag-hysterical na ako. Tapos, yun, sabi niya, step aside kasi hindi ko na nga alam kung ano yung gagawin ko. So, dumating na yung, pagdating ng first responder, dumating na yung pinaka-main ambulance, mga loves. Tapos, yun, niyakap nila ako kasi kilala nila ako, mga loves. Malapit lang kasi yung hospital dito sa bahay namin. So, niyakap nila ako. Tapos, after mga minutes, sabi nila may wala pa din. Sabi ko, hey, try nyo lang, ganyan. So, wala pa din, mga loves. Tapos, sabi niya, ay, dadalhin pa ba natin sa hospital? So, kahit alam ko, mga loves, na wala na yung asawa ko, parang umaasa pa din ako na,
okay, sige, baka may pag-asa pa, o baga in denial pa rin ako mga loves na sana lumaban yung asawa ko, ganyan, kahit alam ko na wala na siya. So, pinadala ko pa din sa ospital mga loves. Hindi ako makapag-drive, kaya yung MedStar, pinaupo ako, yung ambulance mga loves, pinaupo nila ako sa harapan kasi kakilala nga nila ako. Tapos habang nakaupo ako sa harapan mga loves, tinitignan ko siya sa likod na, alam mo yung, nire-revive yung asawa ko na sobrang sakit sa akin mga loves. So pagdating doon, sabi nila, oh May, try natin, ganyan-ganyan, you're gonna be okay, ganyan-ganyan mga loves. So iyak na ako ng iyak. Tapos after mga ilang minutes, sabi ni Doc, mag-ano pa tayo, isang round pa, and then pag wala na, mag-stop na tayo. Sabi ko, sige Doc, tuloy nyo lang. So, tinuloy nila mga last, and then after, sabi nila, wala na talaga. So, yun, wala, ang bilis ng pangyayari na parang from okay siya, tapos biglang nawala siya. Ganon. Kaya sobrang ang sakit-sakit mga loves kasi alam ko na hindi ready yung asawa ko. May nag-comment sa inyo na sinasabi na, sana hindi mo pinagsisisihan. Pinagsisisihan ko po. Sa totoo lang, na biniblame ko yung sarili ko na kung hindi ko siguro pinilit yung asawa ko, baka sakaling bigyan pa siya ng at least 1 month, or maybe few days, or maybe a year. I don't know. Pinagsisisihan ko, yes. Kasi I was the one na nag-force sa asawa ko na gawin yung surgery, which is, alam ko na makakabuti sa kanya in medical standpoint. Kasi nakita ko kung gaano nahihirapan yung asawa ko mga loves. So, kung yung iba sa inyo napakadaling sabihin na bakit ganyan, bakit kailangan mo pang i-vlog, ginawa ko po yun mga loves kasi ayoko nag-aalala kayo. Sorry mga loves, kailangan ko lang i-kalma yung sarili ko. Ayan, medyo okay na ako. So, ayun, binlog ko siya mga loves kasi kagaya na sinabi ko, ayoko kasi na mag-word kayo. So, gusto ko alam nyo kung ano yung nangyari sa asawa ko. Pero yun lang yung time na binlog ko mga loves is yung nag-surgery nga siya. And shinare ko sa inyo para kahit papano meron kayong idea. So, kung tatanungin nyo ako kung okay ba ako ngayon, tinatry kong maging okay mga loves. Bumalik na ako sa work. Nag-work na ulit ako kahit na sobrang hirap. Kahit na iba kasi yung pakiramdam mga loves ang hirap ng for 10 years and 7 months palagi kami magkadikit, palagi kami magkasama, and then all of the sudden uuwi ka ng bahay na wala ka ng dadatnan. Ako na nagdadrive para sa sarili ko, wala na akong pinaglulutuan. So sobrang laking adjustment. I am trying to be okay, even if I'm not. Tinatry ko na maging okay yung sarili ko. Nag-focus muna ako ngayon mga loves sa pagbo-work. Nung unang beses ko na bumalik sa trabaho mga loves is sobrang bigat talaga. Sobrang bigat kasi iniiwasan kong tignan yung room kung saan namatay yung asawa ko kasi hindi ko kaya. Pero after so many days, tinitibayan ko yung loob ko mga loves. Tinitignan ko lang yung room na yun. Para kasi alam ko mga loves, dadating yung time na meron na dadating na pasyente na magiging ganun ulit yung mangyayari. Nagigets nyo ba? Kasi yung room na pinagdalan sa kanya is yung trauma room na tinatawag namin. So, ayun mga loves. Yun yung story. Yun yung dahilan. Yung dahilan ng pagkawala ng asawa ko na sobrang biglaan. Na akala ko okay ang lahat. Pero after few days, bigla na lang siyang kinuha sa akin.
Pero naniniwala pa rin ako mga loves na lahat ng nangyayari sa atin, nangyayari sa akin ay may dahilan. Naniniwala ako na may dahilan si Lord kung bakit niya kinuha ng mas maaga sa akin yung asawa ko. Na kinakailangan ko lang tibayan yung loob ko kahit na sobrang hirap. Alam mo yung ang hirap mag-grieve kasi mag-isa ka lang, wala kang ibang kasama sa bahay. Na yung family mo na sobrang worried sila sa akin mga loves kasi after mamatay ng asawa ko mga loves, I wasn't eating, hindi ako makain. Alam mo yung wala akong appetite. Tapos hindi ako natutulog. I was awake for probably 35-37 hours na wala akong tulog, na kailangan ko pang mag-take ng sleeping medication para lang makatulog ako mga loves. So yung sleeping pattern ko is hindi ganoon kaganda. Kahapon 3 hours lang yung tulog ko, and ngayon mga loves 30 hours na akong gising. So sobrang hirap, nahihirapan ako mag-adjust. Pero this is one of the process na kailangan kong lagpasan. Alam ko na nandito lang yung asawa ko, ginagabayan niya ako. Alam ko na hindi niya ako papabayaan. And kung nasan man yung asawa ko ngayon, sana hindi niya ako sinisisi. Yun lang yung pinagpe-pray ko mga love. Sana hindi niya ako sinisisi sa naging desisyon namin. Sana hindi siya galit sa akin. Yun yung pinagdadasal ko. Na alam ko naman mga loves na for 10 years na naging kami, na sobrang inalagaan ko yung asawa ko. Alam niyo mga loves, nung namatay siya, hindi ba lagi niya tinatawag my lifesaver wife? Na sobrang ko mga loves, kasi sinubukan kong isalba yung asawa ko, pero alam mo yung feeling na gustong-gusto mo siyang isave pero wala kang magawa kasi wala na talaga. And for the last time mga loves, ako yung naglinis sa asawa ko. Sabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng time, wag niyong gagalawin yung asawa ko. Gusto ko ako yung maglilinis sa kanya. Ang tinatawag namin mga loves na post-mortem. So, ikaw yung maglilinis sa kanya. So, nililis ko yung asawa ko mga loves. Ako yung nagtanggal ng tubo kahit sobrang sakit sa akin. Ako nagtanggal ng tubo. Tinanggalan ko ng, alam mo yung mga swero. Tinanggal ko yun mga loves, na kinakausap ko siya habang ginagawa ko yun. And ang sakit dito kasi mga loves, after mamatay ng mahal mo sa buhay, pag tumawag ka na ng funeral home, after mga ilang oras, nandun na sila sa ospital. And then, yun na yung last time na makikita mo yung asawa mo. Kasi, i-cremate kasi yung asawa ko mga loves. So, after 2 days, tumawag ako sa kanila mga loves, nakikiusap ako na kung pwede makita ko ulit yung asawa ko. Hindi nila ako pinayagan mga loves kasi nga naka-freezer siya. Naano ako mga loves na i-cremate nyo na, kasi mga loves, ang asawa ko is claustrophobic. Ayaw niya nang siya. Alam mo yun, ayaw niya nang masikip. Ayaw niya nun. So, nag-word ako na, kasi alam mo yung naka-body bag kasi yun mga loves. Na nakalagay siya sa isang bag na nakala-freezer. So, nag-aano ko na kailan nyo siya i-cremate kasi alam ko na takot yung asawa ko sa, alam mo yun, yung sa masisikip na lugar, yung mga ganyan, takot siya sa mga ganun. So, today is March 21st. Hindi pa po nalilibing ang asawa ko. Bukas pa po siya malilibing, March 22nd. Inayos ko lahat, mga loves. Ako lahat ang nag-ayos. Funeral, everything. Ako. So, sa lahat ng mga nangyayari sa akin, ako lang ang naasahan ng asawa ko mga loves, and I am so blessed and sobrang thankful ako kasi alam mo yun, ako yung nag-aayos ng lahat para sa asawa ko. Yung nga lang mga loves, kailangan mo talaga mag-prepare ng malaking halaga kasi hindi biro yung halaga ng
pag nawala yung isang tao. And I am thankful kasi meron akong savings. So, kahit papaano mga loves, hindi ako nahirapan kasi meron akong sarili kong pera. So, ayun. So, sana mga loves, naliwanagan na yung iba sa inyo. Sa pagkawala ng asawa ko, alam ko nalungkot kayo, alam ko nasaktan kayo, alam ko na mamimiss niyo yung asawa ko kasi magiging iba na yung vlog natin. I will try my best mga loves na mag-vlog pa rin kahit na wala yung asawa ko. Pero hindi ko maipapangako na kapareho pa rin ng dati. Pero I will try. And I'm pretty sure naman mga loves na by, alam mo yun, kapag so many months, years, magiging okay na tayo. Itatry ko yung best ko na maging okay kasi alam ko mga loves na gusto ng asawa ko na maging masaya ako. Alam ko gusto ng asawa ko na ayaw niya ako nakikitang umiiyak. Kaya itatry ko mga loves yung best ko. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo babalik sa pagbablog. Pero kapag kaya na ulit ng lola nyo, itatry ko ulit mga loves. And sana wag kayo magsawa na supportahan pa rin ako. At kapag namimiss nyo yung asawa ko mga loves, kagaya ng ginagawa ko, balikan nyo na lang yung mga vlog namin na masaya kami together. Yung mga cruise namin. Yung sa cruise pala namin mga loves, I had to cancel those 2 cruises. Dalawa yung cruise namin in April and June. So, kinancel ko ng mga loves kasi hindi ko kayang pumunta ng ako lang mag-isa. And nakakalungkot kasi mga loves, nung time na namatay yung asawa ko, yun yung time na dumating yung passport niya. And sinabi pa niya mga loves na, tignan mo makakapag-travel ba tayo for the next 10 years. Kaya sinabi ko nung mga loves, nung nag-upload ako ng video niya na sinabi niya kasi sa akin 10 years. Pero yun pala, hindi na kayo makapag-travel together kasi magkakaroon na pala siya ng travel to heaven. So, ayun, sana lang naliwanagan kayo and sana kung meron man kayong mga vlogger na kakilala na ganito, sana maging sensitive naman tayo sa mga kino-comment natin. Sana intindihin nyo na may pinagdadaanan yung isang tao. Ayun lang mga loves. And I will try to update you sa funeral ng asawa ko kasi alam ko na pamilya namin kayo yung pangalawang pamilya namin. And alam ko na mahal nyo kami ng asawa ko. And sana huwag pa rin kayo magsasawa na suportahan ako. Ayun lang mga loves. Salamat.